Isang napakalaking kamalian na nagaganap sa mundong ito at naituro na rin ng mga maling mangangaral, maling taga-akay ay ang pagtuturo ng relihiyon o kaisipan sa tao na ang Diyos daw ay makakaugnayan o relasyon. Bihira nilang gamitin yung salitang relasyon kasi parang makokonek ka raw sa Diyos. Naalala ko nung ako'y nag-aaral ng high school, may subject kaming religion. What is religion? Religion is a man's way of communicating with God. Natatandaan ko pa yan. Ang problema naman ay na-connect ba? Communicator, man's way of communicating with God. O tama nga naman, paraan ng tao para makipag-communicate o masabi niya yung gusto niya sa Diyos. O communication ay ugnayan. Dapat nga yan yung may komunikasyon kayo. May open line dapat pag sinabing communication. Hindi yung one way. Kaso nangyayari one way. One way, yung tao nananalangin, sabi niya nagpe-pray naman ako, nagbabasa din ako ng Bible na kung saan nasulat yung kwento niya at yung aral na iniwan ng mga alagad. Yun ang para sa at yun ang paraan nila ng pagko-communicate sa Diyos, no? Let's say naglilingkod, humahayo o nagtuturo din sa mga eskwelahan, sa mga kapilya, simbahan, grupo nila, gawain nila, ginaganap nila yung mga itinuturo ng Biblia. Sinabi rin kasi ng mga alagad yan na gayahin yung ginawa nila na sa pag-aalagad, tinuro ng Panginoon na mag-alagad. Okay? Ituro yung tamang pamumuhay, tamang aral. So, naiwan yung kasulatan para sa tao. Pero hindi nangangahulugan na ganun lang, na parang tayo lang ang mag-iisip na meron tayong relasyon sa Diyos, tayo lang ang mag-iisip na yun. Basta ginawa mo yun, may relasyon ka na. Yung iba hindi nila tinatawag na relasyon yun eh. Yun ay may ugnayan na sila sa Diyos. Man's way of communicating with God. Pero maraming iba nagtatanong, ganun lang ba? Nakailang lipat na kami ng simbahan, pero bakit wala naman kaming maramdamang Diyos na kasama namin? Kasi si Christ, God Emmanuel, bumaba sa lupa ang anak ng Diyos, Yesu Kristo, para makaugnayan, makarelasyon, hindi lang basta't magkaroon tayo ng ritual na pagsamba o pag-abuloy o pagtulong o paggawa. Maraming gumagawa ng ganyan, pero ang nakakatakot, sabi ni Kristo, no? Hindi lahat ng mga gagawa ng ganyan na paggawa sa pangalan ng Diyos, kahit pa magpagaling, mag-alapropeta, gumawa sila ng mga dakilang bagay para sa Diyos, nangaral pat sila, hindi maliligtas. Lalo pat, sabi naman doon, yung nagpapatuloy sa kasalanan. Tsaka hindi niya tinupad ang kalooban ng Ama sa langit. So, paano tutuparin ng tao yung pakikipag-ugnayan naman sa Diyos kung wala naman siyang maramdaman na Diyos? Ay basta ganun, kung ano yung nasulat, gawin mo. Saan man nanggaling yung aklat na yan, nasulat noon at hanggang nakarating ng Pilipinas, gawin nyo. So, naturuan ng tao na ganun lang talaga ang buhay. Wala kang maramdaman, nararamdaman naman ng Diyos sa papangaral ng iba na kasi di ba buhay ka pa, kasi mayaman ka o kasi hindi ka man mayaman, buhay ka pa. O di ba? O ibig sabihin patunay yan na may Diyos. O inilikha niya itong sanlibutan. O yan patunay yan na may Diyos. Sabi Roma 1:15, di ba? Yung pinaliwanag yung puot ng Diyos doon na sinasabi na itong sanlibutan ay nakapahayag dito yung kabutihan, kapangyarihan at Diyos, sabi niya. Yan yung mga physical na nakikita natin na may Diyos. At halimbawa nung naaksidente ka,
Uy, nabuhay ka ba? O ay, ibig sabihin, parang napapaisip ka, saan ako nagkamali? O di, kine-claim mo na galing sa Diyos yan, yung biglang pumasok na kaisipan o naisip mo, saan ako nagkulang, bakit nagkaganito ako, ganito pala ang ginawa ko sa aking pamilya, ganito pala ang ginawa ko sa aking kapwa, ako'y naging masama, babalik na ako. Pero marami, labas-masok din tayo sa iwahig Sabi ko at sa ibang kulungan at maraming ibang tao, na kahit nandoon na sila o nasa banig ng karamdaman, di nila pa rin maisip na although ay naniniwala tayong nagpapahapyaw ang Diyos sa kanila. Kahit wala pa silang tunay na pananahanan ng Holy Spirit sa kanila, napapahapyawan sila, magbago ka na, hanapin mo ko, tuparin mo yung pinagagawa ko, lumayo ka sa kasalanan na. Kaso ang tao, siya magdedesisyon kung gugustuhin niya o ayaw. Dahil alam naman na niya yung aral ni Kristo at ng mga in the Old Testament time kung anong gusto ng Diyos. Pero ang tao laging ayaw Kaya ang dapat sana, kaya malaking kamalian kung ganun lang nabubuhay ang tao sa ganung cycle. Paniniwala, ikine-claim na lang natin na may Diyos, kanya-kanya ang relihiyon, kanya-kanya ang paniniwala. Hindi, mayroong turo si Kristo. At isa sa mahigpit o tinuturo ng Panginoon yung pagkakaroon, pagbaba ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Ipinangako niyang bababa ang banal na Espiritu Santo. Pag sinabing bababa, sabi yung makakasama ninyo, saan man kayong dako magtungo, yan yung mag-guide, magko-correct, yan ang magtuturo ng iyong sasabihin, yan ang mag-uutos kung anong gagawin mo ngayong araw, kung sino ang pupuntahan mo. Meron kang pananahanan, kaya sabi, merong kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay mo na parang dahon na gumagalaw yan. Gumagalaw, may kapangyarihan na hinahampas ng hangin. Hindi mo nakikita yung hangin pero meron. Hindi yung, kailangan, pag mayaman ka, yun ang katunayan na may Holy Spirit ka, na may Diyos ka. Pag ikaw may sasakyan, yun may Holy Spirit. Pag nakadamit kang maka-Diyos, yun may Holy Spirit ka. Pag ikaw nag-aaral ka sa Bible School o sa seminary, yun ay katunayan na may Holy Spirit ka. May relasyon ka na. Baka nakirelasyon lang. Hindi lahat ng ganyan, maski pa nga mangangaral itatanggi niya yan Kasi hindi naman natupad yung nais ng Diyos sa buhay nila. At saka mahalaga yung sa Diyos yung talagang kahandaan ng pagsuko ng buhay, pagtalikod sa kasalanan, pagsunod, pag-aakay, pamumuhay ng para sa Diyos na lamang. Pagtupad sa kalooban ng Diyos, pagiging asin at ilaw, pagpapalakas sa mga nanghina na tisod, paglaban sa maling aral, pag-expose sa liwanag ng mga nagtatago sa kadiliman, mga hypocrite, yung mga gawang sumisira sa gawain ng Diyos, sa aral ng Diyos, susumpain iyan. At gagamit ang Diyos ng tao na kanyang tagapahayag sa mga taong masasama na hindi tunay na sumusunod sa Diyos at nagsuko talaga ng buhay at para sumunod at para ganapin ang nais ng Diyos. Panay ang pagganap nila yung makamundo. Kaya nga maraming binabagsak ang Diyos ng mga bulaang mangangaral na pera-pera, mga prosperity teaching sila, nagpapayaman sila, mga kalakalang salita ng Diyos na mahahalay. Yan talaga. Nangyayari yan sa tamang panahon ng Diyos. So, anong ibig sabihin? Ang Diyos nagtuturo ng relasyon. Kaya kailangan sana yung tao, yung through the Holy Spirit, babaan siya. Sa Acts chapter 2 verse, chapter 2, makikita mo doon na nagtanong kay Pedro yung mga tao nung nagugulumihanan sila nung mangaral siya. Anong gagawin po namin? Sabi ni Pedro, magsisi sa inyong kasalanan, tumalikod sa kasalanan. Dalawa yun. Then magpabautismo. Ibig sabihin, public announcement na ikaw ay patay na, malilibing ang dating ikaw at si Kristo na mabubuhay. Public announcement yan, pinahahayag, pinatutuhanan. Hindi yan basta ritual lamang na bautismo ligtas. Hindi. Yan lamang ay katunayan na ikaw ay mamamatay na at lalakad ka na lang para kay Kristo. Kaya nga sa mga ilog yan, Jordan o sa mga public places, inihahayag yan na ikaw ay susunod na. At dyan pa lang kayo bababaan ng Holy Spirit at dyan kayo patatawarin pa lang ng Diyos. So, without yung tunay na pagsisisi, without yung tunay na pagtalikod sa kasalanan, at desisyong mapabautismo, at
katunayan lang kasi church ordinance, parang ritual iyon na gagawin mo bilang pagsunod. Public announcement testimony, hindi lamang sa loob ng kapilya, kundi kailangan ipaalam mo sa tao na ikaw ay namatay na at hindi ka na nabubuhay sa dati. Ikikwento mo yan, ipapahayag yan. Maraming ibang tao more on magpabautismo, ligtas na, nagsisi naman daw, pero hindi tunay. Sila naman ito malikod sa kasalanan, pero hindi naman ganun katunay. Bumabalik sa kasalanan, sila ay hindi tunay na nagsisisi, hindi naman tinutuwid ang kasalanan. Ano yun? Kalokohan. Kaya hindi bumababa ang Holy Spirit at hindi sila napapatawad. Hindi naman ganun ka-pure o hindi ganun ka-intentional, hindi ganun ka-lalim o yung decision or commitment niyang tanggapin si Kristo, magsuko ng buhay, tumalikod sa kasalanan. Hindi, nagpabautismo lang at umanib lamang sa isang grupo. Basta ikaw nasa isang grupo raw at lalong lahat sila ay mga tupa, yung pala hindi pala tupa, kambing dahil nagpapatuloy sa kasalanan, hindi lumalakad sa nais ng Diyos, ay di hindi maliligtas. Kasi mahalaga yung Holy Spirit factor. Sabi ng Panginoon, ang mga taong walang Espiritu ng Diyos, wala pa talaga kay Kristo yan. Kaya hindi mo makikita ang bunga ng Espiritong genuine na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, no? Hindi mo makikita yan kasi nga at saka hindi makikita yung pangungusap, pagga-guide ng Diyos kung anong gagawin, sino pupuntahan, ano ang pananaw ng Diyos sa iba't ibang bagay, naggagamas, nagluluto ka, nagtatabas, nagdadrive ka. I mean, may walang Diyos na nakasakasama. Wala lang. Pagtapos ng pagkakapilya, pagbalik-balik kasalanan, hindi tinuwid ang buhay, makikita ng mga anak, kaya susundin ng mga anak na walang Diyos sa magulang niya, gagawa rin ng kasalanan. Pero sasabihin pa, ritual lang, yung pagpunta niya ng simba, palingkod-lingkod, pakanta-kanta, patutuo, pero sa katotohanan, ang kanyang buhay ay walang Diyos. Kasi hindi guided ng Holy Spirit. Yan yung dapat magkaroon ng isang tao na tunay na Holy Spirit upang siya ay masabing ganap na siya ay merong pagsama ang Diyos. Kasi kung isip lang natin, basta kinilala ko na siya, tinanggap ko na siya, relasyon. Sabi sa akin ng isang ABC president, sabi niya, ako naman po'y gumagawa rin ng kasalanan, pero ako naman po'y nananalig din naman kay Jesucristo. Hindi ba relasyon yun? Sabi ko, ang relasyon ay relasyon. Kasama mo ang Diyos, kasama ka ng Diyos. Alam mo, may Diyos, nasa CR ka man, anong ginagawa mo? Guided ka. Pero kung wala ka namang relasyon sa Diyos, ritual lang ang mo, ay baka mali ang turo o aral. Baka hindi ka pa sumusunod, kaya hindi ka binababa ng Holy Spirit. Hindi ka tunay na nagsuko, hindi ka tunay na para sa Diyos, kaya hindi mo maramdaman. So mahalaga pag Christmas kasi maituro din yan na gusto ng Diyos gamitin ka, gusto ng Diyos patawarin ka, gusto ng Diyos baguhin ka, gusto ng Diyos gamitin ka. So handa ka bang sumunod? Marami yan. Handa ka bang magpatotoo, gamitin ng Panginoon sa paglaban sa kasamaan, gamitin ka ng Diyos sa maling aral na itutuwid mo, babalaan sila, ikaw mag-aakay ng kaluluwa, magiging asin at ilaw ka na, lalayo ka sa kasalanan, ang dami mong gagawin. Sa buhay, negosyo, trabaho mo, siya na maghahari sa iyo. Yan ang nais ni Kristong pumasok sa buhay ng tao. God with us, kasama ka niya. Hindi yung hihiwa-hiwalay ka sa Diyos kung kailan mo lang gustong bumalik o kung kailan mo gusto magtutuwid. Ang tunay na talagang lalapit kay Kristo, yun talagang gusto niyang pagharian sa ni Kristo. Hindi na ako nabubay sa sarili, kundi si Kristo. Kaya nga tinatawag tayong Christian, Christ with Christ. Nakikiisa tayo kay Kristo. Yun ang kahulugan ng Pasko, na tayo ay mapa Kristo. Okay? Matanggap natin siya, ipamuhay natin siya, ipamuhay natin yung pinagagawa niya. Mabubuhay na lamang tayo sa Diyos. Hindi na tayo magtutuloy sa kasalanan, dahil hindi kikilalanin ng Diyos ang magpapatuloy. Maaaring hindi tunay ang iyong tunay na pagsuko sa Panginoon. Mayroong huwad na fake na faith, may huwad na pagsuko, may huwad na paghingi ng tawad, may huwad na o mababaw na pagsisisi, may huwad na pagtalikod sa kasalanan. Dapat decided, committed tayo
sa Diyos sa pagsunod, paggawa, pagtanggap. Hindi lamang pagtanggap sa Kanya, kundi pagsasapamuhay ka, hindi kinikilala ni Kristo, yung mga nakikinig lang ngunit hindi ginagawa. So ang Christmas dapat tinuturo sa kanila yan. Kahit parang pagpabautismo, itinuturo yan upang alam nila kung ano yung susundin nila. At baka papeke-peke sila pag tuloy-tuloy kasalanan, ayaw ng Diyos, hindi katanggap-tanggap. Baka akala nila dumating si Kristo sa mundo ng Christmas, ligtas na ang tao, automatic na yun. Hindi. Dapat mong mag-commit na yung sarili. It's a pure commitment na pagsuko ng buhay kay Kristo, pagtanggap, pagtalikod sa kasalanan, paglayo sa kasalanan, tunay na pagsisisi, tunay na pagsunod. Ayun ang mga kailangan. Okay? Yan ang dapat kahulugan ng Christmas. Hindi pangkaraniwan o hindi wala lang. Hindi ritual, kundi genuine na may relasyon, magkakarelasyon ka sa Diyos. Kaya dapat kang magalak na magkakaroon ka ng relasyon, meron kang lugar sa langit, ikaw ay may buhay na wala hanggan, ikaw ay makakaipon na, makakapagsimula ka mag-ipon ng kayamanan sa langit, ikaw ay mag-aakay na. Yun ang kahulugan ng pagiging Kristiyano, ng pagbaba ni Kristo sa lupa. Maging Christian ang lahat ng mga tao sanang nabubuhay. Yun ang pag-reason ng pagbaba niya sa lupa ng unang Pasko, at dapat pag-aalaala natin ngayon kung sumasapit man ang Pasko sa mundo.